Yan, salamat. Kinukuhaan tayo ni Mark. Okay mga brothers, fired up na natin itong FKM 3GP. Alright, so welcome sa ating test ride review. Okay mga brothers. Okay, so ngayon magkakaroon tayo ng isang impression ride sa motor na ito. And hopefully masakyan natin o ma-test ride natin siya ng maayos dito sa Global Plaza San Simon, sa warehouse ng FKM. So tara mga brothers, tignan na natin at malamin natin kung anong masasabi natin sa ating impression ride. Alright? Slow speed muna tayo at discuss natin ang kanyang riding ergonomics mga brothers. Una sa lahat, sports bike ito, so aggressive po ang ating riding stance, no? Nakayuko po tayo. Ang clip-on handlebars niya is nandito sa ilalim ng triple clamp niya, okay? Nakatiklop po ang ating paa dito dahil sports position po tayo rito. Okay, so more on pag di ka talaga sanay, talagang mangangawit ang iyong braso. Pero once again, mag-a-adjust ka talaga dito dahil lalo na pagkabaguhan ka sa isang sports bike. Alright? No, slow speed, okay siya. May vibration, konti lang naman. Hindi naman ganun kalala. Alright, naka-primera pa lang tayo So, yun yung kanyang riding ergonomics. Alam niyo naman, pag isang sports bike and also track ready itong motor na ito, kaya ganito yung kanyang riding position. Siguro sa mga beginners o sa mga first time na ganitong motor, talagang mahihirapan po kayo at magkakaroon kayo ng matagal-tagal na adjustment. Pero siguro pag tagal, makakaanuhan nyo naman ito. Pag dito, makakasanayan nyo naman, no? Kasi dun sa Cafe 250 ko na classic, yuko na ako doon, pero ito talagang much more yuko talaga. Alright, so ngayon dito na natin itetest yung kanyang riding acceleration, no? So maiksi lang ito mga brothers at dadamahin lang natin yung motor kung gaano kaganda yung kanyang acceleration o kung gaano kalakas. Okay, and 1, 2, 3, go! Malakas, maganda yung kanyang arangkada. Hanggang tercera lang tayo. Wala na, may aso na. Okay, isa pa, nag-enjoy ako so pabalik naman, may aso kasi nakakailang ano ba yan? So dapat hanggang dito tayo kaso kasi may mga gumagawa rin dito sa Global Plaza, no? Hindi lang naman yung FKM yung nakapwesto dito. Dito kaya sa kabilang street may eto to. Okay, so 1, 2, 3, go! Crossroad naman, baka may lumabas. Pero malakas yung arangkada niya mga brothers, no? And sadly hindi ko to mapapa-100. Ito, tingnan natin dito. Ito mahaba-haba ito. Alright, so 1, 2, 3, go! Umamba Yun, 95 Kaso tapos na yung daan Sarap! Nag 95 tayo. I don't know kung ilang segundo yon, pero for the acceleration test, no? Sa unang piga ko dito sa motor na to, lakas, malambot yung cambio, vibration meron konti dito sa upuan, and given naman yun naka single cylinder kasi ito, and also yung build ng kanyang chassis is trailing, sigurado nakahang yung makina nito, no? Pero okay lang yung binibigay niyang performance. Na-amaze ako, nabigla ako na ganun siya kalakas for the 22 Nm of torque na arangkada. Not bad, no, for the 300cc and 27.9 horsepower, hindi ako nagkakamali, no? Yun lang, hindi natin to madudulo kasi wala talaga ditong highway at yung mga street dito bitin talaga, no? Pero for the acceleration, bigyan ko ito ng rate ng 8, and also dito naman sa kanyang vibration, dahil may vibration siya, bigyan ko siya ng rate na 6, okay? No, so ngayon naman testingin natin yung kanyang preno. So once again mga brothers, no, sinabi ko sa ating walk around, ito is naka disc brake sa harap na 4 piston pot caliper na radial ang pagkakalagay niya for yung katulad sa mga pang racing na motor, which is ito naman din yun, pang racing din naman ito dahil nga ito ay track ready. Tapos sa single pot caliper naman tayo sa likod na parehas naka dual o parehas naka ABS, o kung tawagin nila is dual channel ABS. No, so ngayon itetest natin to individual ng preno. Patakbin na natin ng around 30, damahin na natin sa isa. So unahin natin ngayon yung harapan. Lakas pa.
lakas. Kahit itodo ko yung preno, hindi man gumagana yung ABS, so hindi siya ganun ka-sensitive. Likod naman. Ayan, may nararamdaman ka ng ABS, lumalagutok siya. Maganda yung response ng preno, harap at likod. Ayan, nag-skid tayo, tapos inano na ng ABS. Ganda yung ABS sa likod, mas sensitive kumpara dito sa harapan. Pero dito sa harapan, maganda yung stopping power niya kasi 4 piston pot caliper, so 4 yung nagpe-preno doon sa disc rotor natin, no? I-check natin siya ng harap at likod na, para talaga madama natin yung stopping power niya, kasi yun naman talaga yung dapat nating gawin. So ngayon, patakboy muna natin ng pakonti-konti, no? 30 muna tayo, 40, 50, 60, okay? So ngayon 30 na tayo. Ops! Malakas yung preno sa harap. Sa likod, pagka tinodo ko, gumagana yung ABS. Good. Ganda ng performance ng preno niya. So ngayon naman, around 40. Lakas. Okay, yung preno sa harapan, talagang ramdam na ramdam ko. Tapos sa likod, gumagana yung ABS. Siguro sa mga sudden brakes, hindi kayo manghihinaan ng loob pagka pinipreno nyo tong isang to, no? Dahil meron siyang ABS, no? Traction control na lang. Siguro sana sa bagong version, no? So pinatakbo natin ng 40 ngayon. This time patakboy natin ng around 50. Okay? Para malaman pa natin yung power niya pagka tumatakbo naman ng ganon pagdating sa preno. 50. Preno. Ay, malakas pa rin. Maganda yung preno, maganda yung braking performance niya. Tsaka by the way, yung tire CST brand nito, so kumpante ako dito na lalaban siya pagdating sa lakas ng preno, no? Hindi siya na basta-basta na dumudulas, makapit, no? And also medyo nailang ako kasi tire pressure ko to, tinansya ko lang. Hindi kasi ako nagte-test ride mga brothers, especially pag nasa preno na kailangan, gusto ko yung tire pressure talagang naka-gauge, no? Kasi ngayon tinansya ko lang, walang gauge dito, no, nako, wala na palang gas. So ngayon, isang preno na lang, patakboy natin ng 60, tapos preno natin ulit, no? Pero syempre, damayin lang natin yung preno, baka mamaya naman sumemp lang tayo, magbayad tayo sa FKM, di ba? So ngayon, around 60 naman, kanina nag 50 tayo, 30, 40, 50, 60, ngayon naman 60 na. Ay, sarap baby, okay na okay. Ganda ng preno. Okay, so ngayon mga brothers, tapos na tayo dito sa preno. Rate natin yung preno niya. Mabibigyan ko siya ng 8, no? Ang ganda ng preno, no doubt, no? Talagang hindi ko matatanggin na maganda yung performance ng preno na to. And also pagdating doon sa gulong, dahil naka CST siya, kahit di ka na magpalit, bigyan ko siya ng 7. Alright? Ito naman maganda sa FKM, hindi sila nagtitipid pagdating sa mga pyesa ng motor nila. And for the parts availability, kumpleto naman po. Wala tayong problema ngayon dahil yan naman po talaga yung in-address ng FKM sa mga parts nila, no? Sa mga motor nila towards sa parts na availability. Okay? So ngayon, titestingin natin yung suspension nito and also cornering. Katulad nito, tingnan nga natin, slow speed na corner. Ganda. Sarap. Swabe sa corner, pasensya na kayo mga brothers, wala ritong zigzag, kaya pag ganito lang ang liko natin. Pero masasabi ko, inner banking ang ginagawa ko sa kanya, kahit hindi ako sanay. Sarap, swabe yung preno, swabe siya lumiko dito. At saka mekos natin yung motor. Sarap. Ayan, tsaka ang nimble niya na pagka tumatakbo na ng mga ganito kahit slow speed. Sana hindi pa tayo mawala ng gas. Okay, ganda ng cornering nito, kaya pala no doubt pan-track talaga tong motor na to. Sarap niya. And for the suspension, ayan, inaalog-alog ko ngayon. Ang ganda, swabe yung performance ng suspension to, yung rebound, yung load niya, okay. Lalo na yung yung likod nito, yung monoshock niya sa likod, ganda maglaro. Ayan,
Ganda. Yung ano, upside down fork nito sumasabay din. Ayos. O, liko natin. Slow speed. Sarap. Yun lang, ang problema dito, pag matagal ka na nakasakay, nakakangawit na sa braso. At is pogi talaga. Pero ganun pa man, sports bike ito, kaya ito talaga yung karakteristik niya. Pwede ka rin mag-outer banking pag gusto mong tanawin. O, yan o. Well, mabibigay ko sa motor na to pagdating no sa rating ng cornering, kahit sandali pa lang natin siya nagagamit at hindi pa naman sa zigzag, 8 no. And sigurado ako, no doubt, na pag nilaro natin ito sa zigzag ng Olongapo, siguradong maganda siya magpe-perform. And also sa kanya namang suspension, suabe, no, talagang wala akong masabi, no. Bigyan ko rin ito ng rate ng 7 no pagdating sa kanyang suspension. Alright, overall rating ko dito sa motor na to, no, for the 300cc is bigyan ko ito ng 7 no. Overall rating po yan. Ang ganda naman kasi, ang sarap. So once again mga brothers, salamat sa pagsama nyo sa ating first impression ride dito sa FKM 3GP. And I hope auto brightness pala tong ano niya, team niya. And I hope nagustuhan nyo. Comment nyo naman kung ano masasabi nyo sa motor na ito. Alright, so sa mga interested sa motor na to and also sa iba pang model ng FKM, pwede nyo po kaming i-PM no, ni iMark Moto, at pwede po namin kayong i-assist dahil po official sales agent na kami ng FKM Motorcycle, and also is official endorser na rin kami ng kanilang mga motorsiklo. Share nyo naman ang ating episode sa Facebook page mga Brothers on the Wheel, and mag-follow na rin kayo. Alright, and also kung dito kayo sa YouTube nanonood, mag-subscribe na kayo, click yung notification bell para lagi kayong updated. So once again mga brothers, ride safe and cheers!